Anyway, ganun siya kahirap because historical fiction siya. Kahit na sabihin historical fiction, may sumasabi pa rin na because historical fiction kayo, may history pa rin kayo dinidiscuss. And dahil may history kayo dinidiscuss, may history kami dinidiscuss, naku-question pa rin yung authenticity. Now may ang pinaka-recent, I think, na batikas is that, ganun ba talaga noong unang panahon, labanan ng labanan? I think, sinagot ko, nasabi ko, I think si Vic nagsabi na, pakita rin naman natin, may mga ganitong, napakita rin naman natin na yung mga Pilipina ay nagkakaroon ng pagkakasundo. Now, dito pumapasok yung elemento ng soap opera. Pag ipinakita ko sa soap opera at this point na magkakasundo or yung totoo talagang pangyayari pa at the time, aside from the mga pangangayaw na nangyayari din naman ang pangangayaw, may mga alliances din naman kasi nag-buo before, di ba? Para pag mag-iiwasan kayo, magpapangangayawan, magsasandugo kayo, di ba? Para magkaroon ng kasunduan na hindi namin pa dinidiscuss because papunta kayo dun sa ending. Siyempre, at this point, yung soap opera ay labanan ng itim at puti, labanan ng masama at mabuti, yung kasamaan pa at this point yung namamayani sa Amaya. Now, towards the ending, or at least towards the the last 2 weeks of Amaya, ando doon, sisikapin namin na maipakita doon yung iba pang aspeto or yung estado ng Pilipinas bago dumating yung mga Kastila because magbibigay ako ng clue na yung ending ng Maya will end with the coming of the Spaniards. No? So hindi ko sasabihin kung nagkatuluyan si Bagani or Maya or or anong period or anong year naganap yung ending, but definitely I will end it with the coming of the Spaniards. Kasi yun yung time na alam na natin yung history natin. Kasi yun yung madalas na nadidiscuss sa mga history books. So at least, now ano pa yung isa sa mga layunin ng mga gumawa? I'm sure na sagot na ito nila direct. But kami sa creative, aside from the fact that, aminin ko rin sa inyo na ang Amaya ay isang sugal. Sugal na sa tingin ko rin at that point, nung ginagawa ito ay tingin ko magkakaroon ng interes ng tao para magkaroon ng ratings ng GMA. But at the same time, ako bilang writer, kung susuriin din naman yung halimbawa mga sinusulat ko, I try to experiment paminsan-minsan sa mga ginagawa ko. For example, in Cantadia in 2005, I think in terms of fantasy scope, natatangi rin naman siya. Now with Amaya, I think yun yung satisfaction ko as a writer or as a head writer ng isang show na kahit pa paano pinatangkilik ng tao. Plus the fact that yung trabaho ko ngayon may iba ng purpose aside from kumita ng pera or magpa-ratings, kundi nakikita ko yung epekto rin doon sa mga manonood ng Amaya na ang epekto niya kung merong isang manonood ng Amaya o dalawang manonood ng Amaya o tatlong manonood ng Amaya na makakakita at sinasabi niya, ay ito pala yung history ng Pilipinas, totoo kaya itong mga sinusulat nila dito. And then kinabukasan pupunta siya ng library o pupunta siya ng bookstore at kukuha siya ng libro ng history ng Pilipinas at magbabasa siya at magsisimula siya magbasa. Then I think yung trabaho ko bilang manunulat ay effective, no? Because meron akong apektuhan doon sa aming output ng Amaya. Now, at this point then, yung Amaya ay nasa last 7 weeks na lang, nasa last 6 weeks na lang kami ng scripting. So, although wag kayong masa na magbibigay ako ng mga clues pa na mangyayari sa kwento, but
in terms of writing it, hindi ko masasabing perfect pa because I'm sure may mga comment din na minsan may mga nakakalusot na mga Espanyol na salita na ihihingi rin namin ng apology. But aside from that, it's a very fulfilling writing job, writing project. At kahit siguro mag-retired ako, pwede ko sabihin na dahil sa output na lahat, mula sa director, sa production, nakabuo kami ng isang show na sa tingin ko, kahit mag-retire pa kami lahat, hopefully matagal pa, proud pa rin kami na nagawa namin yung show na yun. Yes. Thank you.